Sa loob lamang ng ilang dekada, napakalaki ng pagbabago at pag-unlad na naganap sa teknolohiya. Isa sa mga pinakamalaking patunay nito ay ang pagbabago ng ating mga telepono, mula sa pagiging mabigat at malaki hanggang sa naging Ako si Dynatac, ang kauna-unahang teleponong nagamit sa buong mundo. Lumabas ako noong taong 1983 at ako ang nagsilbing pasimula ng lahat. Napakalaki ko at napakabigat. Halos kasing laki na ng isang laryo. Mahigit 1 kilo ang aking bigat at sadyang mahirap akong dalhin kahit saan. Ang tanging kaya ko lang gawin ay tumanggap at tumawag lamang. Wala akong ibang kakayahan bukod dito. Ang oras naman na maaari akong gamitin ay napakaikli lamang, mga 30 minuto lang, at matagal pa bago ako mapuno ng kuryente. Ngunit kahit ganito ako, napakahalaga ng aking naging tungkulin. Dahil sa akin, natuntun ng tao na posible palang makausap ang isa at isa kahit Dialogue kahit nasaan man sila, hindi na kailangang nakatali pa sa kawad o linya ng kable. Binuksan ko ang pinto sa bagong kaalaman at pag-unlad. ang aking kulang. Mabigat, mahal at limitado lang ang nagagawa. Kaya hindi ako naging gamit ng lahat, kundi sa mga may kakayahan lamang bumili. Ako si Teleponong Tiklop, ang sumunod na yugto sa kasaysawan. Dumating ako noong dekada 90 at ako ang nagpatunag na pwedeng gawing mas magaan at madaling dalhin ang telepono. Magaan ako, maliit at pwedeng isara. Hindi madaling masira ang aking bahaging pang-usap. Nakakapagpadala at nakakatanggap ako ng tumanggap ng mga sulat o mensahe. Mayroon na rin akong simpleng orasan, kalendaryo, at laro na nakapaloob. Dahil sa aking itsura at kakayahan, lalong naging sikat at ginamit ang telepono. Hindi na lamang ito kagamitan, kundi naging bahagi na rin ng estilo at pagkatao ng bawat isa. Mas marami na rin ang nakakagamit sa akin dahil mas abot kaya na ang aking halaga. Kahit mas maganda na, limitado pa rin ang aking magagawa. Maliit lang ang aking nakikitang bahagi, hindi malinaw ang kulay at kaunti lang ang bagay na kayang gawin. Lumabas ang teleponong padulas. Ako si Teleponong Padulas, ang nagdala ng pagbabago sa itsura at disenyo. Noong unang bahagi ng taong 2000, ako ang itinuring na uso at paborito ng marami. Iba ang kayarian ko, islide o igalaw para makita at magamit ang mga pindutan. Mas makinis at makulay ako. At mas maganda pa ang aking itsura. Mayroon na rin akong kakayahang kumuha ng larawan, magpatugtog ng musika, at kumonekta ng kaunti sa mundo ng impormasyon. Tingnan mo ako ngayon, hindi lang pang-usap, may libangan at iba't ibang gamit din. Madalas masira o mawala ang bahaging gumagalaw. Mahina pa rin ang kalidad ng mga nakukuhang larawan. At mahirap pa rin ang paghahanap ng mga impormasyon. Ako si Teleponong Pindot, ang nagtapos sa panahon ng mga pindutan. Sa 2000s, pinakita ko na walang butones. Okay na ang telepono. Ang buong ibabaw ko ay maaaring hipuin at pindutin. Malaki, makulay at malinaw ang mga nakikita ko. Kayang-kaya ko nang kumuha ng magagandang larawan at video. Dialogue mag-imbak ng napakaraming bagay at kumonekta ng mabilis sa buong mundo. Dito rin nagsimulang pumasok ang mga application na tumutulong sa iba't ibang pangangailangan. Binago ko ang isipan ng tao kung ano nga ba ang kayang gawin ng isang telepono. Mula sa pagiging kagamitan sa usapan, naging kasangkapan na ako sa pag-aaral, paggawa ng trabaho, paghahanap ng kaalaman, at pakikipag-ugnayan. Madaling masira kapag nahulog, kailangang palaging ikarga, at nagsimula ring maging sanhi ng pagiging labis na paggamit na minsan ay nakasasama na. Ako si Makabagong Telepono, ang inyong kasama sa kasalukiyang panahon. Ako ang bunga ng mahabang panahon ng pag-aaral, pagbabago at pagpapahusay. Halos lahat ng kailangan mo nasa akin na. Maaari mo akong gamitin bilang orasan, orakulo, aklat, silid-aralan, opisina. Camera, radio, television at maging kaibigan. Mabilis akong tumanggap at magbigay ng impormasyon, malinaw ang nakikita, magaan dalhin. Dahil sa akin, napakalapit na ng bawat isa kahit malayo ang distansya. Naging mabilis na ang pagkalat ng kaalaman, naging madali ang paggawa ng mga bagay, at nakatulong ako sa pag-unlad ng ating pamumuhay at kabuhawan. Ngunit huwag kalimutan, kung maling gamitin ako, nagiging sanhi rin ako ng pagkawala ng oras, pagkasira ng kalusugan, pagkakalimot sa pakikipagkapwa-tao at pagkalat ng mga bagay na hindi tama. Ako si Teleponong Natitiklop, ang pinakabagong yugto na inilalabas sa kasalukiyan. Ipinapakita ko na hindi pa tapos ang pagbabago at patuloy pa itong uunlad. Tingnan nyo ang kayarian ko.
Kapag binuksan, malawak at masarap gamitin. Kapag isinara, maliit at madaling dalhin. Pinagsama ko ang lahat ng magagandang katangian ng mga nauna sa akin. At dinagdagan pa ng mga bagong kakayahan na hindi pa nagagawa noon. Ipinapaalala ko sa inyo na ang teknolohiya ay patuloy na gumagalaw, nagbabago at bumubuti. Ipinapakita ko na kung ano ang tila imposible noon, Ano ang tila imposible noon ay nagiging katotohanan sa panahon ngayon. Ngunit gaya ng iba, hindi ako perpekto. Mahal pa ako. At patuloy pa ring pinag-aaralan upang mas maging ligtas, matibay at kapakipakinabang. Ngunit gaya ng iba, hindi ako perpekto. Mahal pa ako. At patuloy pa ring pinag-aaralan upang mas maging ligtas, matibay at kapakipakinabang. At iyan ang kwento ng inyong mga kasama. Mula sa pagiging mabigat at simple, hanggang sa pagiging magaan at puno ng kakayahan. Ang bawat isa sa kanila ay may naging mahalagang bahagi. At ang bawat pagbabago ay nagdala ng bagong kaalaman at pagkakataon. Sama-sama tayo. Kami ay nilikha upang tumulong, mag-ugnay at magbigay kaalaman. Ngunit tandaan, ang halaga namin ay nakasalalay sa kung paano ang halaga namin ay nakasalalay sa kung paano ninyo kami gagamitin. Gamitin ng tama, gamitin ng wasto at gamitin para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat sa huli, hindi ang teknolohiya ang siyang nagbabago sa tao, kundi ang tao ang siyang gumagawa ng kahulugan sa teknolohiya.